Bumaba ang presyo ng krudo kasabay ng ceasefire ng Israel at Iran. Magkakaroon kaya ng rollback sa presyo ng petrolyo? Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, tuloy pa rin ba ang ikalawang oil price hike bukas? Nako, Jiggy, mukhang tuloy na yung ikalawang round ng oil price hike dahil nakatanggap tayo ng advisory sa at least one oil company at sa halip na bukas ay sa Biyernes sila ito ipapatupad. Yung galing sa mga malalaking oil companies, hinihintay pa natin yung kanilang advisory. Nakaschedule talaga silang ipatupad yung second tranche o yung ikalawang bugso ng oil price hike bukas, katulad noong Tuesday. At yan ay 175 per liter para sa gasolina at mahigit 2 piso para naman sa diesel at sa kerosene. Kung sakaling bawiin yan ng mga oil company, sariling inisyatiba na yan at hindi sila maaaring obligahin ng DOE dahil nga deregulated ang oil industry dito sa Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ng DOE tungkol dito. Ang adjustment na ginawa ngayong week, nanggaling na ho yan sa previous 2 weeks. So nangyari na ho yan yung mga increases. Medyo mahirap kung hindi nila makolekt yung ganong adjustment kasi yun ho'y nadaanan na nila. At Gerard, may pag-asa naman kaya na sa susunod na linggo ay magkaroon ng rollback? Gigi, ayon sa monitoring ng Department of Energy, mula doon sa 75 or 76 dollars per barrel itong mga nakarang araw, ay bumaba na sa 67 o 68 dollars per barrel ang presyohan ng langis sa international market. Kaya naman, kung pagbabasihin daw yung trading noong Lunes at saka kahapon, ay posible magkaroon tayo ng rollback. Pero hihintayin pa natin kung ano yung magiging performance ng merkado bukas hanggang sa Biyernes para masiguro kung magkano talaga yung magiging rollback next week at kung talagang magkakaroon ng rollback. Pakinggan natin ang pahayag ng DOE tungkol dito. Sa 2 days pa lang. 2 days. Oo. Ngayon, hintayin natin ng Wednesday to Friday dahil hindi ho tayo sigurado kung matutuloy. Pero kung tuloy-tuloy ang pagbaba, sa tingin ko pa lang ngayon, malakihan din ang baba. At ano naman ang hakbang ng DOE para bantayan yung mga mananamantala sa presyo ng petrolyo? Gigi, kanina ay nagsagawa ng surprise inspection ng Department of Energy sa 2 gas station sa Bonifacio Global City para makita kung sumusunod ito sa tamang presyohan, kung tama ba yung dami o yung quantity ng langis na nadidispense mula sa mga pump nila at kung okay yung quality na ibinebenta sa mga motorista. Tayo na sabi ng DOE, sumusunod naman daw ang mga ito doon sa presyo. Tama naman yung pagkakalibrate yung sa kanilang mga pump, kaya tama yung dami na lumalabas dito. Pero yung quality ay kailangan pang dalhin sa mga laboratorio ng DOE para masuri kung kumusta ba ang quality nito. At so, inspection na to ay normal na ginagawa na talaga ng DOE pero na-timing daw ngayon na mapataas ang presyo ng langis kaya dapat daw ay masiguro ang mga bagay na ito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.